Amen. Ang sarap umiyak sa Panginoon. Amen. Pag nakakayak tayo, lalo tayong gumagwapo at gumaganda. Amen. Hallelujah. Praise God. Sige, deklara nga po natin, sabi natin, thank God, I am a multi-millionaire. Malakas, sabi mo, thank God, I am a multi-millionaire. Because I'm blessed by the Lord. Greatly blessed. Extremely blessed. Highly favored. Sabi mo nga sa katabi mo, hello, beloved. Ay, ang iba, nagsasalita mag-isa. Mahirap po yung walang kausap. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hello, beloved. Amen. Sabi mo sa katabi mo, you are God's beloved. Pumalagpak nga po mga mahal ng Panginoon. Tandaan po ninyo, mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen. Sabi nga ng Bible, nung tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay sa atin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, makasalanan ka pa, minahal ka na. Ngayon pa kaya? Amen? Yeah. Ngayon pa na leader na tayo. Ngayon pa na pastor ka na. Amen? Praise God. Salamat po sa mga mensahe. Nabless po ako kay Pastora Sharon. Hindi po siya ganyan dati. Pero ngayon, grabe pag nangaral. Amen? Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. Amen. Handa na po ba kayo sa pangalawa natin? Sabi ko nga, grabe ka ako talagang, hindi pwedeng hindi ka ma-born again dito. Wala kang ginawa kundi makinig. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, I like that. Amen. Kasi alam niyo po, ang mga Kristiyano, talagang gustong-gusto nila na makinig ng salita ng Diyos. Amen? Ganun po ba ang ating nararamdaman? Kaya lagi kong sinasabi, every time that we go to church, dapat mayroon tayong tatlong E. Dapat tayo ay eager. Sabi nga ninyo, eager. Yung gigil ka na darating ng Sunday, bukas Sunday, Sabado pa lang gigil ka na makarating ng Sunday. Bakit? Kasi ang isang araw kay Lord could not compare 1,000 days outside the church. Pangalawa, ikaw ay excited. Dapat excited ka. Bakit? Kasi may tatanggapin ka eh. Amen? Excited ba kayo every Sunday? Wow! At take note, ang excited, nakangiti. Wala nga sabi, excited ako. Kailangan ng excited. Tingnan mo nga ang katabi mo kung excited. Biglang ngumiti, ano? At ang pangatlong dapat tayo ay expectant. Ibig sabihin, ang tatanggap lang kay Lord ang nag-e-expect. Kung ikaw ay may karamdaman, pag pumunta ka ng church mo, or church na inatin mo, mag-expect ka, naggagaling ka. Because if you don't expect, you will go home with nothing. Amen? Sino mga expectant, pumalakpak po ng malakas? Yeah. Amen. Sabi mo, I like that. Tulad ng binanggit ko kanina, mga kapatid, pag pumapalakpak kayo, dapat pinakamalakas. Kasi, sabi ko nga, sabi ng Lord, the battle is mine. Kung ang kay Lord ang pakikipagbaka, ano ang part natin? Mag-cheer. Amen? Paano po ba tayo mag-cheer? Woo! Hallelujah! Palagpag pa lang, nagigimbal na ang kaaway. Tingin kayo sa akin mga kapatid, may mga Kristiyano, kailangan mabago yung ating mga mindset. Kasi, di ba, problem after problem after problem. Pagkatapos ng problema, sasabihin ng Kristiyano, ano na naman kayang gagawin ng mga demonyo sa aking buhay? Baliktarin nyo. Pag nakikita kayo ng mga demonyo, silang mag-iisip, ano na naman ang gagawin ng mga born again nito sa amin? Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw ang binabantaan. Sabi mo, ikaw ang banta. Pumalapak nga po ang mga banta. Hallelujah! Praise God. Amen?
Kaya sunod-sunod ang problema kasi pagkatapos ng problema, ang sabi niya, ano na naman kaya ang gagawin ng demonyo sa atin? Kaya may gagawin na naman, nag-expect ka eh. Pero kung makita mo ang demonyo, sasabihin nila, ano na naman kaya ang mangyayari ng mga nag-encounter na ito? Ay, grabe. Are you here? Amen? Sabi mo, banta ka. Praise God. Alam niyo po mga kapatid, ang mga Kristiyano ay spoiled. Naniniwala ba kayong spoiled tayo kay Lord? Ang spoiled naging masama lang imahe sa mga tao kasi ginamit ito ng mga anak na matitigas ang ulo. Pero ang ibig sabihin ng spoiled, everything is given. Sabi ng Bible, anuman ang iyong hingin sa aking pangalan ay ibibigay ko sa inyo. Taas nga po ang kamay ng mga spoiled. Wow! Tingin kayo sa akin, church. Wala kayong hihingin kay Lord na hindi niya ibibigay. Amen? Sabi naman ng iba, paano kung humingi ng marijuana? Bibigyan warin ni Lord. May born again bang hihingi ng marijuana? Wala, right? Ang hihingin mo, puro mabubuting bagay. Sabi mo, I like that. Sabi mo nga sa katabi mo, I love you. Parang natatawa kayo sa I love you. Alam niyo po, kung hindi tayo mahal ng Lord, hindi siya mamamatay sa cross. Because of God's love, He died on the cross. We must love one another. Sabi mo nga sa katabi mo, I love you. May pilantik ang dila. Sabi mo, I love you. Pumalapag ka po mga nagmamahalan. Praise God. Amen. Mga kapatid, ang ating pag-aaralan ngayon ay 12 sanhi ng mga sumpa sa buhay. Tingin kayo, seryoso na ho ako. Hindi ibig sabihin na pinag-aaralan natin ang sumpa na sa ilalim pa tayo ng sumpa. Wala na tayo sa ilalim ng sumpa because we are redeemed by Christ from the cross. Amen? Amen? So tayo ay ligtas. Ngayon, pag-aaralan natin ang 12 sanhi ng sumpa para makapag-ingat tayo. Sabi mo, para mag-ingat. Amen? Kasi dito masusukat ang ating pagiging transform pagbaba natin sa pinyel. O ulitin ko, dito masusukat ang pagiging born again natin pagbaba natin sa pinyel. Amen? Kaya kailangan mag-ingat tayo. Sabi mo, mag-ingat. Okay, sabi po ng Proverbs 26:2, kung paano ang maya sa kanyang paggagala, kung paano ang langay-langayan sa kanyang paglipad, gayon ang sumpa na walang kadahilanan ay hindi tumatalab. Sabi ng Bible, ang sumpa na walang dahilan, hindi tumatalab. Baliktarin natin, ang sumpa na may dahilan, tumatalab. Ganun lang po ang Bible. Pag magbabasa kayo, vice versa lang. Sabi ng Bible, ang sumpa na walang dahilan, hindi tatalab. Pero ang sumpa na may dahilan, tatalab. Tama ba, church? Ginamit ng Lord, sabi ng Bible, para maintindihan natin ang spiritual, gumagamit si Lord ng mga earthly illustrations para makomprehend natin ang spiritual na gustong iparating ng Lord. Ginamit niya ang maya at sa kalangay-langayan. Ano ang kinalaman ng maya at sa kalangay-langayan sa sumpa? Well, para malaman ninyo, ang maya, kapag kayo po ay farmer at nagtatanim kayo ng palay, kapag bagong usbong ang palay at nag-uuhay yan, bagong uhay, yan po ay minamaya. May tao kaya? Praise God. Ngayon, parang pakiramdam mo, at last, I've got born again. Pakiramdam mo, ngayon ka lang na born again. Actually, mga kapatid, sa encounter natin, ang daming pastor na nagpapatotoo na doon lang sila nakaranas, ngayon lang sila nakaranas ng ganito. Pakiramdam mo, para kang bagong usbong. Amen? Bagong sariwa ka ngayon kay Lord. Naniniwala ba kayo, church? Pero ang sabi ng Bible, kung nagbabago tayong uhay, kung may nagagalit sa atin ngayon, hindi yan ang asawa mo, hindi yan ang pamilya mo, hindi ang kapitbahay mo. Kung may galit na galit ngayon ay ang mga demonyo. Tama ba, church? Pero ang bagong uhay, minamaya. So yung mga bagong Kristiyano, yung mga immatured pang Kristiyano, ay minamaya yan.
Pero ang palay hindi mananatiling bagong uhay, pagdating ng panahon, mahihinog yan. At kapag hinog na ang palay, hindi na minamaya. Are you here? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka mananatiling ganyan. Sabi mo, magmamatured ka. Amen? Tingin kayo sa akin, pag manatili kayong immature, ano bang immature, Pastor? Bugnutin, tampuhin, na andun na balat sibuyas. Yan, mga signs yan ng mga immature. Pero ang sabi ng Bible, pag matured ka na, wala nang dahilan ang sumpa sa atin. Amen? Tingin kayo sa akin, Pastor, paano kami magiging matured? Attend kayo sa bawat gawain sa church. Attend kayo sa process. Pero kung linggo lang kayo dumarating, hindi kayo magmamatured. Amen? Sabi mo, aatin ka na ng Miyerkules. Humihina. Aatin ka na ng Miyerkules. Aatin ka na ng prayer meeting. Aatin ka na sa cell group. Aatin ka na sa Bible study. Aatin ka na sa process. Amen? Ang iba gusto mag-mature pero ayaw umattend. Ang mga nananahimik, alam ko, hindi ka nag-a-attend. Palapakan nga po natin si Lord. Amen? Ulitin ko para mag-mature kasi kapag matured ka ng Krisyano, wala nang dahilan ang demonyo sa'yo. Pero kung manatili kang immature, actually pinag-aralan ko, mga kapatid, ang iba pala ang premature at saka immatured. Amen? Sabi ko nga, ang premature, bata pa talaga, papunta pa lang gulang. Pagkatapos ng premature, magiging matured. Pero pag tumagal yan, magiging immatured. Bakit? Ang immature dapat, sa edad niyang 16, dapat 16 na siya, kaya lang ang kanyang isip, 8 years old pa lang. Ang tawag doon, immature. Amen? Kaya nga sabi ng Bible, dapat tagapagturo na kayo. Hanggang ngayon, tinuturuan pa kayo. Ang tawag doon, hindi premature, immature. Matagal na sa church, ganyan pa rin. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako ganyan. Pumalapag ka po mga matured. Hallelujah. Amen. Sa dami-dami ko ng study Bible sa bahay, hindi ko maintindihan kung anong langay-langayan. Nang basahin ko sa Waray version, naintindihan ko na. Ang ibig sabihin ng langay-langayan, these are the kinds of birds na lumilipad right after the typhoon, yung wasak ang palibot, bagsak ang mga bahay, wasak ang mga pananim, ito yung mga ibon na nagre-rejoice sa kalangitan. Alam niyo po ba na ang demonyo, kapag may bumagsak na buhay, may nag-backslide, may dahilan ang mga demonyo para mag-rejoice. Kasi ang kanilang mission is to kill, to steal, to destroy. Kapag may nadi-destroy, they have something to rejoice. Pero ang mga born again na nag-encounter ngayon, wala nang magbabackslide, wala nang magpapatumpik-tumpik, wala nang tatalikod kay Lord. Therefore, wala nang ipagre-rejoice ang mga demonyo. Sabi mo, ingat ka. Kasi yung iba parang tambutso. Pag umaandar ang makina, umiinit. Pero pag hindi umandar ang makina, malamig na naman. Hallelujah. Amen? Ang Kristiyano, painit ng painit. Amen? Hallelujah. So ang langay-langayang ganyan po sila. Pag may Kristiyanong bumagsak, they have something to rejoice. Pero tulad ng sinabi ko, wala nang tatalikod. Therefore, they don't have any reason to rejoice. Sabi mo, I like that. Amen? Okay, diretso natin. Sabi ng Corinthians, mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, binabago tayo ng Lord from glory to glory to glory. Tingin kayo sa akin. Sabi niya kahapon, huwag kayong observer lang. Dapat nagpa-participate kayo. Kasi ang nagbabago sa atin, hindi pastor,
hindi ang sino man. Only the glory of God could change our lives forever. Pag sumamba kayo sa inyong church at hindi mo naramdaman si Lord, hindi ka mababago. Kaya yung mga Kristiyano na hindi napupuspos ng Holy Spirit, hindi yan mabuborn again. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya ganyan ka. Hallelujah. Tama ba? Kasi ang iba nagkakanapuspusan na, ang iba nakapagmasid pa. Nakanood pa sila. Alam niyo po, it is between you and God. Pag ikaw ay tumatayo sa harap, hindi ka nagpe-perform sa mga tao, you are presenting yourself before the Lord. Amen. Sabi mo, I like that. Hallelujah. Paano? Miyerkules hindi napuspos. Biyernes hindi napuspos, Linggo hindi napuspos, hindi ka talaga mababago kasi ang nagbabago sa atin is the glory of God. Amen? Kaya pag tinanong mo ang Kristiyano, kumusta ka brother? Hito, ganun pa rin sa dati. Ganyan ba ang born again? Pag tinanong pa ito pang mas matindi. Pag tinanong mo ang sister, kumusta ka na sister? Ito, mas malala kaysa dati. Hindi ganyan ang born again. Pag tinanong mo ang born again, malalaman mo, kumusta ka brother? Kumusta ka sister? Ito, mas mainam kaysa kahapon. Amen? Kasi ang sabi ng Bible, every day with Jesus is better than the day before. Pagkasama mo si Lord araw-araw, painam ng painam ang buhay mo, paangat ng paangat, palago ng palago, palakas ng palakas, pasigla ng pasigla. Amen! Sabi mo nga sa katabi mo, kumusta ka na? Ang sagot ng iba, ito, ganun pa rin. Kailangan umaangat tayo. Amen? Kung ikaw, nung bago kang born again, mahirap ka, dapat hindi ka na mahirap ngayon. Amen? Pumalapak nga po ang mga multimillionaire. Church, maniwala kayo. Dati-dati hindi naniniwala sa deklarasyon. Mahirap magsabi, ang multimillionaire pero wala kang pang-registration. Nilibre ka nga lang. Tapos magdideklara multimillionaire. Pero alam niyo po mga kapatid, tama yung sinabi ng Bible na si Jesus na mayaman nagpagadukha para ang born again yumaman. Kaya lang hindi kayo mayaman, bakit? Hindi ka kasi naniniwala. Ngayon pinagpala na ako. Naniwala na ako. Amen. Praise God. Amen. Ako ang pinakamayaman sa church. Kaya totoo na ang pastor ay mayaman. Palapakan natin si Lord. Yung mga pastor nyo mayayaman. Amen? Praise God. Tandaan po ninyo, iba na ang imahe ng mga pastor ngayon. Kami ay mga ambassador ng Diyos. Ang Diyos mayaman, tapos ngayon ang pastor na representative ng Lord ng gigitata. Ang hirap yata paniwalaan. Para bang ikaw nagtitinda ka ng produkto, pampakinis ng mukha, patapos ang mukha mo lubak-lubak. Walang maniniwala. Tama? Kailangan ang ipinapangaral natin nakikita sa tagapangaral. Pag sinabi mo na mayaman ang Diyos, makita dapat na mayaman tayo. Linginin mo nga ang katabi mo, sabi mo nga, hello, rich. Pumalapak uli ang mga rich. Amen sa may bumubulong uto-uto. Huwag kayong maniniwala, mga kapatid, totoo ang Biblia. Amen? Hindi naman si pastora nagsabi niyan. Bible ang may sabi niyan. Hallelujah. Diretso natin. Kaya kailangan napupuspos tayo. Kaya bakit kayo nagtra-transform mula kahapon hanggang ngayon? Kasi puspos kayo. Praise God. Kami po, pag nakikita namin lumulundag na kayo, sumasayaw na kayo, masaya na ho kami. Kasi ang hindi lang tumatalon, may tahi. Tama ba? Ulitin ko, ang hindi lang tumatalon, may tahi. Pwedeng bagong opera, kaya hindi makatalon. Ang mga lalaki naman, bagong tulik, kaya hindi makatalon. Sabi mo nga sa katabi mo, tumalon ka na ba mula kahapon? Ang mga hindi tumatalon, may tahi.
Kaya mamaya pagkatapos natin, maniwala ako, dapat wala nang hindi lumulundag. Dapat lahat tayo lumulundag sa kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Sabi mo, I like that. Hindi, amen, ano? Okay, mga kapatid, sabi ng Bible, magsilakad tayong mainhin gaya ng araw. Kailangan ang mga born again mahinhin na lumalakad. Kaya maraming pastor na parang pinagkakamalang bakla kasi humihinhin. Amen? May mga pastor nga na praise God, hallelujah. Pag kumanta talaga nakaganyan. Nakadikit yung paa. Pero okay lang yon. Walang problema yon. Amen? Mamaya ilalaborate natin yan. Kaya sabi ng Bible sa 1 John 5:18, nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala. Nababasa niyo po ba? Okay, ulitin ko. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala. Taas ang kamay ng mga hindi nagkakasala. Baguhin natin ang tanong. Sino ang mga ipinanganak ng Diyos or born again dito? Taas ang kamay. Okay, pangalawang tanong. Sino ang hindi nagkakasala? Balikan natin. Intindihin natin. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala. Tama ba ang Bible? Sabi ng Bible, pag born again, pag Kristiyano, hindi ka na nagkakasala. Tatanungin ko, sino ang born again? O ngayon, sino ang hindi nagkakasala? Sabi mo nga sa katabi mo, sigurado ka? Tingin kayo sa akin, church. Mayroon kasing dalawang uri ng kasalanan sa Bible. May kasalanang sinasadya at may kasalanang hindi sinasadya. Tingin kayo sa akin, bilang born again, nagkakamali tayo, pero hindi na tayo nagkakasala ng mga kasalanang sinasadya. Diretso natin. Nalalaman natin na ang sino may ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala ng kasalanang sinasadya. Alam mo na ang sigarilyo bawal. Pag manigarilyo ka, sinadya mo yun. Tama ba, church? Pag alam mo na bawal at ginawa mo, sinadya mo yun. Ang sabi ng Bible, ang mga born again, hindi na nagkakasala ng mga kasalanang sinasadya. Pag alam mo na bawal, bawal. Kaya nga sabi ni Pastor Noel, bakit kaya tuwing may advertisement ang sigarilyo, laging may kasamang kabayo? Kasi ang mga naninigarilyo, nag-aamoy kabayo. Amoyin mo nga ang katabi mo kung amoy kabayo yan. Palapakan nga po natin si Jesus. Amen. Pangalawa, alam mo na ang alak ay bawal. Kapag uminom ka ng alak, nagkakasala ka. Amen? Parang humihina. So pangatlo, alam mo na ang pagsusugal ay bawal. Kapag sumugal ka, nagkakasala ka ng kasalanang sinasadya. Minsan nag-Bible study ako. Yung mga nagwe-wedding dumadaan yan. 36 dos. Tapos, dahil nagba-Bible study kami, nagja-justify siya. Pastor, ganyan talaga sila dumadaan. Okay lang, no need to justify. Eh siyempre, pag hindi mo pinakinggan pala nagpapatay, palapit ng palapit sa pinto yan. Dumaan pabalik. 36 dos. Nag-justify na naman yung bina-Bible studyhan ko. Sabi niya, Pastor, talaga makulit ang mga yan. No need to explain. No need to explain. Alam niyo po ba, na ipangatlong balik, nasa pintuan na, 36 dos. Sabi naman na, nag-justify na naman, ay ano pastor, ang anak ko kasi tumataya pa. Okay, no need to explain. Alam niyo po ng pang-apat na balik, pumasok na sa pinto, Mari, hindi lumabas ang iyong taya. Hallelujah. Palapakan natin si Lord. Bakit? Hindi dadaan ang magwe-wedding kung hindi ka anak ng wedding. Are you here? Praise God. Kaya obvious yun. Pag dumaan ang magwe-wedding, nagwe-wedding ang dinadaanan.
Walang kasalanan na hindi malalantad. Sabihin mo, malalantad ka rin. Are you here? Ito pa, yung iba talaga mayroong tinatawag na huling hit-hit. Yung sabay tapon, ang mga pastor na nanonorpresa yan eh. Minsan may pastor na sinurpresa, tamang-tama huling hit-hit. Apak agad. Tamang-tama pagligon si pastor. Nakaganyan siya. Sabi naman ng pastor, kumusta ka? Hallelujah! Alam niyo po, kapag ang usok hindi lumalabas sa bibig, lumalabas sa tainga. Are you here? Sabi ng pastor, bro, wag ka na magtago. Tama po ba mga kapatid? Walang kasalanan na itinatago na hindi malalantad. Amen? Kaya ang mga born again, alam ito ng mga born again na hindi na tayo nagkakasala ng mga kasalanang sinasadya. We are subject for mistake. Walang perfect, pero hindi na tayo gumagawa ng alam nating bawal. Sabi mo, bawal. Amen? Praise God. Kaya, ang sabi ng Bible direction natin, datapwat, ang born again o pinangak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Ang mag-iingat sa iyo, hindi si pastor, hindi si brother, ikaw. Kahit ikadina ka, kahit ikulong ka, kung magwawala ka. Kaya kung ikaw gusto mong mapabuti ang iyong buhay, ikaw ang mag-iingat. Sabi mo, ikaw ang mag-iingat. Ang iba, alam niyo po, tingin kayo sa akin, alam niyo po ba na may mga kahinaan tayo? At alam mo kung anong kahinaan mo? Mga guys, kung kahinaan nyo babae, wag na kayong dikit ng babae. Kasi sasabihin na, ay hindi puspus ako, hindi ako madadaig niyan, kahit magubad dyan. Maniwala ka, after a month, gigive up ka rin. Gigive in ka rin. Sasabihin mo, pagsisisihan ko na lang. Tingin kayo sa akin, church. Alam niyo ang kahinaan mo. Kung ang kahinaan mo alak, pag nakakakita ka ng mapulang alak, naglalaway-laway ka, huwag kang lalabas pag may nagiinuman. Ingat. Ingat. Sabi ko nga, kung kahinaan mo magtungit, magtungking, magbaraha, tingin kayo sa akin, pag may lamay, huwag kayo magigipaglamay ng gabi, may sakla. Hallelujah. Nag-iingat nga eh. O pastor, kailan ako maglalamay? 7:00 ng umaga. Walang sakla, tulog ang lahat. Amen? Kasi tingin kayo sa akin, wag mong sabihin na naglalaro ako ng apoy pero hindi ako mapapasok. That's impossible. Pag naglaro ka ng apoy, little by little, mapapasok ka rin. Kaya para makapag-ingat kayo kung ano ang kahinaan mo, wag mo nang lakaran. Hallelujah. Amen? Mga chismakers. Yung mga nagchichismis. Alam niyo po, pinag-aralan ni Solomon ang lahat ng bagay. Ang hayop, ang mga halaman, pinag-aralan niya. At hindi rin lumigtas, pinag-aralan niya ang dila ng babae. Ano po ang dila ng babae? Sabi ni Solomon, ang dila ng babae parang alulod. Ano ba yung alulod? Ambon pa lang, tak, 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 tak. Pag malakas ang lang, tingin kayo sa akin, tapos na ang ulan, tumutulo pa ba ang alulod? Yes. Tat, 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 tat. Kaya sabi pa rin ng Proverbs, mas mainam matulog sa bubungan ng bahay kaysa makitabi sa babaeng madaldal. Kaya kapag hindi na tumatabi ang asawa nyo, itanong mo, madaldal ka. Kasi ang mga lalaki, ayaw ng maingay. Ayaw namin na maingay. Pag nalilit kasi ang lalaki, naka-outline na yung tanong ng babae, saan ka galing, bakit ka ginabi, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy yan. Pagpasok ng lalaki, sunod-sunod ang tanong. Sabi ng lalaki, tama na, tatamaan ka.
Pero anong sabi ng Santiago? Ang sabi ng Santiago, mapapaamo mo ang lahat ng bagay, pero ang dila hindi. Tama ba? Ang hayop napapaamo, pero ang dila hindi. At ang sabi ni Santiago, ang dila lang ang bahagi ng katawan na hindi napapagod. Mayroon bang nagsasabing, madaldal na sasabihin niya, ay, napapagod ang dila ko, pasensya, wala. Ang dila daw ay bahagi ng katawan na hindi napapagod. So, in other words, kung ang dila hindi napapaamo, kahit sabihin ng asawa, tumigil ka, hindi yan titigil. Hindi mo yan mapapatigil. Sabi ng lalaki, tama na! Sasabi ng pambira, pag hindi mo na yata ako mahal, nagsibo na yung aking nilaga, ang aking pakbit na laga na, hindi mo na ba yata ako mahal? Siguro may kulasisi ka na, may kalapati ka pa. Eh ngayon, anong gagawin ng lalaki? Kasi mapipikon, bibigyan niya ng punch. Eh pag nasuntok yan, titigil kaya? Lalo. Mula nung magsama sila, aalungkatin na lahat. Pambihira ka mo lang mag-asawa ka, naglalaban ng brief mo. Lahat na yan. Eh ang lalaki ay maingay, lalayas yan. Wala na ang kanyang asawa, daldal pa yan. Pambihira. Hindi na ako iniinti. Mga kapatid, ang dila talaga pinag-aralan ni Solomon. Kaya ang dila ng babae parang alulod. Kaya kung kayo ay dating chismakers, huwag kayong sasama sa mga chismosa. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ako kasama doon. Palapalan natin si Lord. Masama na ang tingin sa akin ng mga babae. Ang sinasabi ni Solomon na dila ay dila ng mga unbelievers. Pero pag Kristiyano ka, hindi ka na ganyan. Pumalagpag nga pa mga born again. Hallelujah. Kasi ang mga nanay magagaling mag-intercede yan. Magaling mag-tangs. Pero pag umuwi sa bahay, nagtatangs din yan. Pambihira kayo, bakit yun? Ay, grabe. Sabi ko nga, kung para malaman mo kung Kristiyano ka, itanong mo sa kapitbahay, alam nila kung born again ka o hindi. Sabi mo pag uwi mo, Mare, born again na ba ako? Ay sasabihin, hindi pa kasi araw-araw sumisigaw ka pa eh. Hallelujah. Amen. Sabi mo, born again na ako. Umalapak nga po muli ang mga born again. Sabi mo, nag-iingat. Kung ano ang kahinaan mo, ingat ka na, huwag ka nang lakad ng lakad. Kung dati kang bading, huwag ka nang sasama sa mga gwapong guy. Kasi little by little, wow, ang gwapo niya. Huwag mo sabihin na babad ako sa presensya ng Diyos kasi kahinaan mo yan. Pero maganda, may solusyon ulit si Lord. Kung saan ka mahina, doon ka niya pinalalakas. Therefore, wala nang mahinang born again. Sabi mo, I like that. Hallelujah. Number 1, mga kapatid, idolatry. Unang cause po yung idolatry, mga kapatid, yung Diyos-Diyusan. Sabi ng iba, Pastor, sabi ng Deuteronomy, sumpay ng taong gumagawa ng larawang inanyuan. Actually, mga kapatid, baka ang iba may mga ribulto pa, isuko nyo na ho. Isuko nyo na. Kasi alam niyo po yung ribulto na yan, walang power yan. Biriin mo na, mimilipit ka na sa sakit ng tiyan, nakaluhod ka sa kanyang harap, sabi, tulungan mo ako, mamamatay na ako. Ang Diyos mo na nilalapitan, nakaganyan. Nakangiti pa. Praise God. Hallelujah. Kaya nga mayroon daw isang pamilya na desperado na may hinihiling, hindi maibigay-bigay. Di ba may family na naandun si Joseph, naandun si Mary, karga-karga nila si Jesus. Ang ginawa ng tao na yung desperado, kinuha si Jesus at nilagay sa sako. Sabi niya doon sa mag-asawa, kung gusto niyo makita yung anak niyong buhay, tugunin mo ang aking panalangin. Are you here? Pero kahit wala na ang kanilang anak, nakaganyan pa rin si Mary. Praise God. Are you here? So ang mga rebulto wala yang kapangyarihan. Sabi ng may, given pastor, wala na kaming rebulto. Pero alam niyo po, ang idolatry, lahat ng bagay na higit kaysa sa Diyos ay idol. Kapag ang trabaho mo ay higit kaysa sa Diyos, idol yan. Amen. Pag sinabi,
Ay, pasensya kay Lord, atin akong ubra, may trabaho ako. Sino ba talaga ang prioridad mo? Ang prioridad natin, si Jesus. Sabi mo si Jesus. Amen? Maliwanag po ba yon? Sabi mo nga sa katabi mo, kaya pala absent ka ng absent. Kasi si Lord ang prioridad mo. Amen? Tingin kayo sa akin, mga kapatid, dagdagan natin para medyo, sabi ng Jeremiah 48:10, sumpay nawa siya na gumagawa ng walang bahala sa gawain ng Lord. May sumpa ang walang pakialam sa gawain ni Lord. Tama ba ang Bible? Tama ba ang Bible? Marami kasi mga born again, walang pakialam sa gawain ni Lord. Dumarating late. Late. Huwag mo sabihin, may pakialam ako. Eh, late ka nga dumarating. May mga pakialam, maagang dumarating. Ang iba late na dumarating, maaga pa umuuwi. Praise God. May sumpa mga walang pakialam sa gawain ng Lord. Saan pa minsan, walang pakialam ang mga members sa giving. Dumadaan ang basket, patay malis siya. Patay malis siya sila kasi alam niyo po ba, pag hindi ka nagbigay, wala kang pakialam sa gawain ng Lord. Hindi ka nakikialam, may sumpa ang hindi nakikialam sa gawain ng Lord. Sabi mo, tumulong ka naman. Ayaw na magsalita. Sabi mo, tumulong ka naman. Amen? Paano makakatulong ongoing na ang gawain? Agahan nyo kung ang gawain nyo 8 o'clock, dating kayo ng 6 para makapagpunas naman ng upuan. Makapagwalis-walis ng kaunti. Ang ibalit na dumarin, pag upo, batang alikabok, bakit may binabayaran ka bang tagalinis? Hallelujah. Are you here? Tingin kayo sa akin, marami sa church, kung ang inyong church ay may 100 members, 80 dyan, walang pakialam. Pansinin nyo sa giving. Pansinin nyo sa pagbibigay. Ang daming hindi nagbibigay. Bakit? Ang akala ng mga musicians, exempted sila. Kaya gusto ng mga musicians mag-music. Gustong mag-back up. Gusto lahat umawit. Kasi akala nila exempted sila sa giving. Tingnan nyo ang inyong church. Ang madalas na hindi nagbibigay ang mga nandito sa harap. Hallelujah. Sabi ko nga, bago nyo ibaba ang basket, tutukan nyo muna ang gitarista. Pag hindi maghulog, wag kang aalis. Kahit mag-rapture, wag kang aalis. Tutukan mo ang bahista, offering mo. Tutukan mo ang organista. Ang iba masaya magtugtog, pero hindi nagbibigay. Ito pa, saan pa walang pakialam? Mga usher. Ang akala ng mga usher, exempted sila yung humahawak ng basket. Sino ang nakita sa inyo, sa inyong church? Sino ang mga humahawak ng basket na naguhulog muna ng sobre? Bihira. Akala nila kayo nag-aagawan sa basket kasi exempted ako. Hindi! Bago mo hawakan ang basket, maghulog ka muna. Amen! Kailangan bago ka humawak ng basket, oh, people of God, this is my offering. Sabi naman ng mga conservative, di ba pag nagbibigay ka, huwag malalaman ng kaliwa. O di, itago mo magbigay. Bakit sa lagay mo, pag naghulog ka ng offering kahit hindi nakikita ang amount, nakikita din ng tao yan eh. Kaya mali lang ang application natin. Ito pa, pag nag-offering, ang daming naiihi. Hallelujah. Tama ba, church? Alam niyo po yung mga binabalisaw-saw, pakitaan nyo lang ng offering plate, maiihi. Pero ang sabi ng Bible, lahat ng mga pastor, be wise as a serpent. Ngayon, magkakaroon na ng offering plate sa CR. Hallelujah. Amen? Mahalaga nagbibigay ng offering. Kasi ang iba, hindi nagbibigay ng offering, tapos expect kay Lord. Pag wala kang inabot, wala kang aanihin. Sabi nga uli ni Pastor Noel, hinihiram ko yung kay Pastor Noel, kapag dukot ka ng dukot at wala kang sinusuksok, mandurukot ka. Amen? Ang iba pasalo-salo pa, akin yun. Pag hindi mo tinamnan, wala ka. Dapat nag-offering. Amen?
Sabi mo nga sa katabi mo, tanda mo mukhang ito. Hindi nalalampas sa akin ang basket. Tingin kayo sa akin. Sabi pa nga ng binabasa kong aklat, if you give and it doesn't change your life, change your seed. Kung nagbibigay ka ng 20 at hindi ka umaangat sa buhay, aba, gawin mo namang 200. Kasi ang iba, mga kapatid, mula noon hanggang ngayon, 20 pesos. Alam niyo po, nagpapagasolina ako sa motor, sa mga gasoline station ngayon, minimum 50 above. Pag nagpapagasolina ka, pag 20, hindi ka naintindihin nila. May minimum na. Bakit kaya ang offering walang minimum? Ang ibang lalakas ng loob, maghulog ng bariya. Sabi ko nga, malalaman mo ang mga naghulog ng bariya kasi pag malalim ang basket, ganito sila. Talagang pinapakadulo-dulo. Sabi ko nga, ang mga offering basket natin ngayon, lagyan natin ng buzzer. Pag bariya, tutunog. Pag hinulog ang bariya, sabi, Lagyan nyo po yung offering nyo ng buzzer. Tingnan nyo po, tunog ng tunog yan. Lumapit tayo sa, lumapit tayo sa, Praise God. Sabi mo nga sa katabi mo, laki-lakihan mo naman ang offering mo. Palapakan nga po natin si Lord. Kaya si Ninoy malungkot kasi hindi siya naihuhulog sa church. Ihulog nyo para sumaya siya. At ang higit sa lahat, yung tatlong backslider hindi na talaga pumapasok sa church. Yung tatlo, mga backslider Mabuti pa si Ninoy, nasa loob, hindi lang maihulog. Pero yung tatlo talaga ang ulo, wala. Backslider talaga totally. Magkakabarkada yun Amen? Praise God. Palapakan natin si Jesus. Sabi ng Bible, sumpahin siya na nag-uurong ng kanyang tabak sa dugo. Mga pastor, wag niyong iurong ang tabak. Ang tabak natin ay Word of God. In the Old Testament, pag sinabi ng Lord, patayin mo mula matanda hanggang bata, wala kang ititira. Pag may itira ka, ikaw ang masusumpa. Mga pastor, wag kayong uurong sa tabak. Ang tabak natin ay Word of God. Word of God. Ang iba mga late na, ganito pa ang sabi ng pastor, well, ang Diyos mabait. Kahit late kayo, mahal kayo ng Lord. Kaya ang church nila, 8 o'clock ang gawain, nagdadatingan ang mga member 10. Kasi mabait. Alam niyo po mga kapatid, kailangan din may disiplina because even though God is good, ang mga Kristiyano dapat disiplinado because our God is a disciplinarian God. Huwag niyo namang abusuhin ang biyaya ng Diyos. Amen. Sabi mo, I like that. O kawayan niyo ang inyong pastor. Asan ang pastor ninyo? Sabi mo, pastor, hindi na ako malilate. Palapakan natin si Jesus. Tingin kayo sa akin. Alam ko ang mga hindi lumingon. Maraming hindi lumingon. Talagang ayaw nyo magbago, ano? Sabi niya, pastor! Aba mga kapatid, sabi ko nga, mag-ingat tayo pagbaba. Kasi pag hindi ka nag-ingat, may dahilan ng sumpa na naman na tumalab sa atin. Sabi mo, wala nang late. Alam niyo po kung bakit two-edged sword ang Word of God? Alam niyo po may purpose kung bakit dalawa ang talim. Kaming mga waray, pag pumapatay ho kami, ang hawak namin ng kutsilyo, hindi ganyan. Ang hawak namin pa ganyan. Kasi pag pumapatay kami, niyayakap namin ang tao, pag nakayakap, hindi na makakapiglas yan, sunod-sunod na saksak yan. Sige. Hanggang gusto mo. Sige, pag bitaw namin yan, wala nang buhay ang tao. Ganyang kaming mga waray. O paano naman ang double-edged sword? Pag itarak mo yan, kung ang swords ay 4 inches, pag itarak mo yan, pastor, wag mo munang bubunutin. May talas patas, itas mo. So ang 4 nagiging 12.
May talas pa pailalim. Ibaba mo ngayon. Yeah! O di wak-wak. Tingin ka sa akin, church, I'm kidding lang, I'm kidding. Kung may saludsod kayo, pwedeng gumaling. Pero tuwing masasagi yan, masakit. Once and for all, pasugatan mo yan kahit magdugo at kahit masakit. Pero pag natanggal ang saludsod, pag gumaling yan, kahit anong tapik, hindi ka na masasaktan. Amen. Sa pakiramdam nyo po, lumalaki na ba ang sugat? Sabi naman ng pambihirang Bisayang pastor na ito. Kasi ang iba pag tinatama, ang galit na galit sa pastor. Galit na galit. Sino kayang pastor na ito? May paglalagyan ito sa akin. Nagbabanta sila eh. Pero ulitin ko mga kapatid, sa encounter may mga maririnig kayo na hindi nyo narinig sa inyong church. Kaya ngayon diritsahan kami nagsasalita sa inyo. Masaktan ko man kayo, hindi nyo ako pastor. Palapakan natin si Jesus. Okay, dishonoring parents. Yung mga walang galang sa magulang. May sumpa. Praise God. Dati-dati ang mga anak, kahit may katuwiran, bawal sumagot. Pag may bisita ang nanay, nakatabi ka lang ang nakaupo, bawal maglikot, bawal magingay. Tingin pa lang, alam na ng anak. Ngayon, naluwa na ang mata. Ay naku, yung anak wala pa rin. Iba ngayon. Sabi mo, iba ngayon. Dati-dati ang mga babae, pag hinawakan lang sa daliri ng lalaki, pakiramdam nila, hindi na sila virgin. Ngayon, nahawakan na lahat. Praise God. Virgin pa daw. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang papahawak. Okay, sumpahin niyang sumira ng puri sa kanyang ama o sa kanyang ina. May sumpa. Mga kapatid, tingin kayo sa akin, sa aming province, pangatlong barangay kami, pero sa unang barangay, kilala na kami. Pag tinanong mo, kilala mo ba si Lito? Si Lito, yung anak ni Mateo, na asawa ni Josefina, na siya po ay ganito-ganito. Kilala ang inyong lahi. Pero kapag gumawa ka ng kabuktutan, hindi lang ikaw mapapahiya, buo mong pamilya. Ang akala kasi ng mga anak, pag gumawa sila ng mali, sila lang mapapahiya, hindi. Your entire family. Huwag mong sisirahin ang puri ng iyong mga magulang. Kababait ng magulang mo, ikaw, ganun ka naman katarantado. Kaya sabi ng mga kapitbahay, hindi ko maintindihan, bait-bait ng magulang mo, bakit ka ganyan? Hallelujah, amen? Parang namumuro ako dito Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, may natutunan ka ba? Amen? Tingin kayo sa akin, pag naging born again kayo, hindi lang kayo nagkakaroon ng physical na magulang, nagkakaroon kayo ng spiritual parents. At yan ang pastor ninyo at saka yung pastora ninyo. Yung iba kasi pinagbawalan lang ng sigarilyo. Sabi ng pastor, huwag kayo maninigarilyo kasi cancerous yan. Maaga kang mamamatay. Sasabihin niya, pambira, pakialamero kayo sa buhay. Buhay ko to, buhay. Alam niyo po buhay, pagkatapos pag nagkasakit kasi pastor ang naiisturbo. Dapat kung buhay mo yan, sige, laklakin mo ang dapat mong laklakin. Higupin mo ang dapat mong higupin. Pag nagkasakit ka, wag mo kaming istorbuhin. Ang iba pag pinapakialaman ng pastor, ayaw pakialaman. Sasabihin na, buhay ko to. Pero pag may sakit, kahit ating gabi tinatawagan si Pastor, Pastor, naghihingalo. Hayaan mo siya maghingalo. Palawakan natin si Lord. Nung pinagbabawalan, ayaw magpabawal. Take note, church. Kapag sa kabalbalan mong ginagawa, hindi lang ikaw mapapaya, sasabihin na, ganyan ba ang mga born again? Aba, ikaw lang gumawa. Kasama kami lahat. Kasama kami. Hindi naman kami kasama doon sa ginagawa mo. At ito pa, masakit, sasabihin ng mga tao, yan ba ang itinuturo ng pastor nyo? Akasakit nyo, wala naman pastor na magtuturo. Sige mga anak, magrebelde kayo, lumabang kayo sa inyong magulang. Walang pastor na ganyan. Pero dahil hindi ka sumusunod, pati pastor nadadamay. Maawa naman kayo sa pastor ninyo.
Mahal niyo po ba, pastor niyo? Sabi mo, wag mo naman siraan ng puri. Ay, walang tao talaga. Sabi mo, wag mo nang siraan ng puri. Kaya minsan ang mga pastor, kulang na lang magtago. Kasi ang mga member, puro mabalbal. Sabi, kasama nyo ba yon? Nagiinom pa siya Alam nyo po, ang mga unbelievers, alam nila kung anong dapat sa born again. Alam nila na hindi na nagiinom, hindi na nagsusugal. Awan ko ang born again, hindi nila alam kung anong dapat gawin ng born again. Sabi mo, aywan ko. Sabi ko, bawat tao may identification. Malalaman mo mga sabungero, laging may manok. Malalaman mo sugalero, laging may baraha. Ang born again, hindi ko maintindihan. Pumupunta ng church, walang Biblia. Sabi mo, may Bible ka ba? Alangan ang pag-aaral. Ano bang pinag-aaralan sa church? Bible. O di magdala ka ng Bible. Ang mga sabungero, paggising manok. Hihip-hihip ng manok. Himas-himas ng manok. Pagtulog, kaya sabi ng asawa niya, siguro mahal mo manok na lang. Alam niyo po, maganda sila tuloy kasi committed sa manok. Aywan ko, ang born again, hindi committed sa Word of God. Sabi mo, pag uwi mo, sige, wag kayo magsalita. Sabi mo, pag uwi mo, magdala ka lagi ng Bible. Palakpakan po natin ang bawat isa sa atin. Amen. Kasi church, ang nagbabago sa atin, Word of God. Sabi nga ng isang preacher, kung ang Bible daw ay marumi, maraming guhit, maraming tanda, maraming marka, ang may hawak na yung malinis ang buhay. Pero kapag ang Bible malinis, walang marka, walang guhit, walang tanda, ang may hawak na yung marumi ang buhay. Kung may Biblia nga lang, walang tanda, marumi ang buhay, hamak na marumi ang buhay ng mga walang Biblia. Biblia. Amen. Sabi mo, may naiintindihan ka ba? Mahalin nyo na ang inyong pastor. Huwag nyo nang siraan ng puri. Pag sinabi ng pastor, talon, talon na kayo. Pag sinabi ng pastor, tama na yan, tama na yan. Concern lang po kami sa inyo. Kaya namin pinagbabawal ang sigarilyo. Hindi yung sasagot ni pastor, mamamatay din tayo. Sige, bahala kayo. Amen. Okay, pangatlo, illicit sexual relationship. Yung mga hindi tamang relasyon. Sabi niya, kung ang isang lalaki ay sumisiping sa kapwa lalaki, nagaya ng pagsiping sa babae, kapwa silang nagkasala. Hindi lang baklang nagkasala. Ang feeling kasi ng mga guy, pag pumatol sila sa bakla, sila perfect, ang bakla may impyerno. Hindi ho. Sa Bible times, parehas kayo susunugin. Parehas kayo nagkakasala. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Ano ba, pastor, ang basihan? Kasi ako, madalas ako pinagkakamalan, bakla. Bakla ba ako tingnan? Gwapo kung ito, bakla. Praise God. Alam niyo po nang hindi pa kami nag-Vision of 12, proud ako, dala ko ang 2 kilong Biblia. Nauuna ako, chest out, stomach in. I'm proud to be a pastor. Pag ako nakadaan ng mga chismusan na tahimik, ang nakasunod mga leaders, sunod mga members. Pag sila nang dumadaan, tatanong ang mga chismusa, bakla ba pastor nyo? Alam niyo po ba ang sagot ng mga leaders nang hindi pa kami nag-Vision of 12? Sagot nila, aywan din po namin. So, alam niyo po ang ginawa ko, nagkrusada kami. Sabi ko, pagkatapos ng krusada, pagkatapos ng closing prayer, mga kapatid, kung mayroon pong nangyari na may minulistya ako, may hinalay ako, mga pinaghihipuan ko, mangyari pong tumayo lang, aba mga member, naghilinga-linga, may tatayo ata. Pero praise God, hindi gagamit ang Diyos ng basahan. Naghahanap siya ng malinis na lalagyan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi bakla si Pastor Lito. Tingin kayo sa akin, church. Tingin kayo sa akin. Ang dami ng encounter na ginawa dito. May lumalapit sa akin, Pastor, patawad. Bakit? Akala ko bakla ka.
Pati nag-i-encounter, pinag-iinalaan akong bakla. Mayroon bang nag-iinala pa dyan? Magsisi ka na. Hallelujah. Amen. Sa church namin dati kasi apply namin yung embrace. Embrace, biso-biso. Sabi naman ng mga tao, pambihira yung pastor na yan. Nagtitik advantage para makayakap sa dalaga. Sabi ko, church, from now on, wala nang yayakap sa babae. Babae, lalaki. Di mga lalaki naman ang pinaghahag ko. Sabi naman ng mga tao, nagdududa talaga ako sa pastor na yun. Kita mo, puro mga lalaki ang mga niyayakap. Hindi mo maintindihan yung tao. Dati-dati niyayakap ko ang babae, nagtitik advantage sa mga dalaga. Ngayon nung hindi ko na niyayakap ang babae, puro na lang lalaki. Sabi ko, tama ang duda ko. Sabi ko naman sa susunod na linggo, sabi ko, wala nang yakapan! Para walang malis siya. Praise God. Hallelujah. Ano po ba ang basehan, pastor, ng pagiging bakla? Wala yan sa laki ng katawan, wala yan sa laki ng muscle, wala sa laki ng boses. Nasa gawa. Nanood ako ng sine, talagang siyempre, hindi ko naman private. May tatabi talaga sa'yo. May tumabi malaking mama, sabi ma, Brad, patabi. Well, sabi ko tabi, aba nung kalagitnaan na ng sine, may gumagapang. Sabi ko na, nang hawakan ko, sabi ko, ang lalaki naman ng surot dito. Nang hawakan ko, kamay ng mama, yung malaking lalaki na tumabi sa akin, sabi niya, bakit ayaw mo? Kaya, hindi basehan yung laki ng katawan, laki ng muscles, maraming mga lalaki dyan, pero bakla. Pero tingin kayo sa akin mga guys, ang lahat ng lalaki na pumatol sa bakla, bakla ka na rin. Bakla ka na rin. Sabi naman ng iba, naku, nakapatol na naman. Oh. Bakla pala yun. Opo, both of you. Nagkakasala ng, amen? Ang tawag ko dyan, half, homosexual, tapos adultery. Payo ko po sa mga may asawa, sabi na, marami na po akong kinounsel ng mga nag-adultery. Sabi niya, pastor, yung asawa ko may iba na yata. Kako, bakit? Kasi nung mag-girlfriend kami, nahalikan ako. Nung mag-asawa kami, bago mag-asawa, hinahalikan. Ngayon, hindi na ako hinahalikan. May iba na po yata. Kako, pakikwento nga po yung routine ng buhay mo. Pastor, ganito yun, may anak ko kami, ang asawa ko nagtatrabaho. Madaling araw pa lang nagluluto na ako. Tapos, para baon sa aking asawa, pagising na asawa ko, maliligo siya. Tapos magigising ang bata, pastor, paliliguan ko, padididiin ko. Pag nakatulog ang bata, maglalaba ako. Hindi pa ako tapos maglaba, pastor, nagigising na naman ang bata. Tutulugin ko na naman. Tapos, pastor, mag-ano pa ako, maglilinis ng bahay. Dumarating ng asawa ko, hindi pa ako tapos ng trabaho. Sabi ko, alam ko na ang problema. Hindi ka nakaligo. Sabi ko kasi sa kanya, noong nililigawan ka, hindi ka lalabas na hindi mabango. Pati tainga pinapabanguhan, pati bibig pinapabanguhan. Noong bago mag-asawa, bago tumabi ng good morning, nagmumumug muna yan, talaga nagma-mouthwash pa. Pero na magkaanak na, ewan ko, hindi na nag-toothbrush, hindi na naligo. Tapos ngayon, mag-i-expect ka na hahalikan. Sabi nga ng sabi niya, mabuti pa yung anak ko, hinahalikan. Kasi ang baby mabango, ikaw hindi. Sabi ko, pastor, ano po bang may papayo ko? Maipapayo mo sa akin, kako ganito ang gawin mo. Anong oras ang uwi ng asawa mo? 5 o'clock po. Ganito. 4 o'clock pa lang, maligo ka na. Pagkatapos, pastor, magpabango ka. Magpaganda ka. Wag lang sa kapitbahay, sa asawa mo may. Hindi naman masama magpaganda para sa asawa. Tapos magkamison ka na. Hallelujah. Tapos, ano pa, pastor? Sabi ko, wag mo nang ilak ang pinto. Wag mo nang ilak. Pero nakasarado, hindi lang lock. Pagdating alas 5, kakatok ang asawa. Sasabihin mo, open yan. At ikaw ngayon, naandun ka na sa pintuan ng kwarto at sasabihin mo, hello, honey. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Amen. Ang mga lalaki, kahinaan namin mabango. Kaya kahit may asawa ka na, mabango ka pa dapat. Kasi kung may anak ka, naihiang ka magdamag, tapos maghapon,
Hindi ka pa nagbihis? Ay nako po, hindi hindi. Kami hahalik. Hallelujah. Amen? Sabi mo sa katabi mo, maligo-ligo ka naman. Hallelujah. Amen? Praise God. Kasi iba pa rin po ang mabango na asawa. Hallelujah. Kaya hindi dahil may anak ka na. Hindi dahilan yon. Dapat manatili ka kung paano kang niligawan, panatilihin mo yung ganda mo. Kaya kita mo yung mga asawa ng pastor, ang gaganda. Ang gaganda. Amen? Praise God. Pero may ipapakilala mo, hindi pa nakaligo. Ito po yung asawa ko. Sasabi ng pastor, single ako. Hallelujah. Para maiwasan na adultery. Kasi kapag paksiw na lang ng paksiw, magsasawa yan. Lagi na lang maasim. Minsan mayroon pang isang nagpa-counsel sa akin. Sabi niya, pastor, sinasanitize ko na yung bahay, hindi maubusan ng langaw. Aba, pagpasok ko nga, pwede kang kumain kahit sa may oridoro. Ang linis, kumikintab. Ang kwarto, ang linis, talaga nakasanitize. Kako, alam ko na kung bakit hindi maubusan ng langaw. Sabi niya, bakit pastor? Ikaw hindi ka na nakakaligo sa kalilinis. Siya pala ang sinusundan ng langaw. Sabi ko, wag lang isanitize ang bahay, pati ikaw mag-sanitize ka na rin. Hindi, palapakan natin si Lord. Amen. Lesbianism, at saka ang lesbianism, wag kayo mga guy, kahit close kayo ng babae mong kaibigan, wag kang magpapahalik. Pag humalik yan, lesbian ng isa sa inyo. Lesbian na. Ay, may mga best friend daw na humahalik sa labi. Anong labi? Anong labi? Ang labi para sa minamahal lang yan. Amen? Pag sa noo, pang lulo. Pag dito sa mga magulang at friend. Pero dito sa minamahal. Kaya wag kayong magpapahalik. Oh. Amen. I-get sa lahat, fornication. Sabi mo, fornication. Ano ba ang fornication? Sex outside marriage. Bakit nangyayari itong fornication? Kasi hindi nag-iingat ang mga born again. Ang madalas na nagkakahulugan ng loob dyan, mga musicians. Kasi nagigitara ang ano, mahal na mahal kita. Sasagot naman ang gitarista, walang katulad mo sa buhay ko. Talaga habang nagwo-worship, nagkakadibilupan. Nagkakadibilupan. Tingin kayo sa akin, pastor, paano maiwasan ang fornication? Yung sex outside marriage. Ang mga lalaki, gradual yan. Pag sinagot yan, magkahawak ng kalingkingan yan. Habang if we hold on together. Sa susunod na magdidate yan, magkadaupampalad na yan. I know our dreams. Pagkatapos yan, nakalak na yan. Habang naglalak, sa susunod yan, hindi na nakalak. Nagkapit-bisig na yan. Wow, gradual. Pagkatapos ng kapit-bisig yan, hindi na kontento ang lalaki, nakaakbay na yan. May agwat pa. Nakakadaan pa yung pusa. Pero sa susunod na date, sasabi ng lalaki, dito ka nga. Ang babae nga nakaganyan na. Hirap na. Nakadikit na. Oh, pagkatapos nun, dahil hindi na kontento sa akbay na dikit, unti-unting ibababa ang kamay ng lalaki. Pupunta dito sa may baywang. Ang lambot. Joy, ang lambot. Hallelujah. Pagkatapos niyan, ihahatid sa bahay, hindi na papayag yan ng mga paano-ano lang. Hihingi na yan ng goodbye kiss. Una yan, flying kiss muna. Sa susunod yan, parang walang feelings ang goodbye kiss na flying kiss. Lagyan natin ng kulay. Smack kiss. Anong smack kiss? Itinatago ang labi. Ganyan. O goodbye kiss, smack lang. Alam niyo po ba ang smack kiss? Itinatago ang labi. Sa susunod yan, hindi na makukuntinto na katago ang labi. Kagat labi. Ano ba ang kagat labi? Kagat sa taas. Kagat sa baba. Palamanan natin si Lord. Sabi naman ng iba, sobra naman yung pastor na yung kabol magturo, may mga inosente dito. Sino wari inosente? Taas ang kamay.
May inosente pa po ba dito? Wala na. Wala na. Naniwala may inosente pa. Praise God. Pagkatapos yan, hindi na makukuntinto ng kagat-labi. Ang sunod niyan, laplapan. Ano ba yung laplapan, pastor? Hahalugarin ang mga gilagid. Are you here? Pati dila nagbubuhol na. O pagkatapos yan, hindi na kontento yan. Hindi makukontento ang lalaki, gradual. At kadalasan yung kiss, ginagawa yan pag bago buksan ang gate. Kaya mga magulang, lagyan yan ng camera sa labas ng gate. At pagkatapos yan, hindi na kontento yan sa laplapan. Sasabihin ng lalaki, hanggang doon na lang ba? Kung mahal mo ako, may akasya sa likod. Nakabuo sa akasya. Yung bumubuo sa akasya, mga kapre lang. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka kapre. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Amen. Mga babae, payo ko lang sa inyo. Kahit sinagot nyo ang lalaki, huwag kayong magpapahawak. Huwag kayong magpapahawak. Kasi sabi ko, dati-dati nung dalaga ka, single ka, kaya mong bumaba ng jeep nang walang hahawak. Kaya mo maglaka ng walang... Nang magka-boyfriend ka, parang ang arte mo na, hindi ka makababa pag walang... Ay, pambihira naman. Parang naparelease ka nung may boyfriend. Hindi ka makapaglakad pag walang alalay. Alam niyo po ba na yung touch-touch na yan, doon nagsisimula ang ano? Amen? Wag mo sabihin na wala kang laman, umiinit ang laman. Amen? Sabihin mo, umiinit ang laman. Wag mo sabihin na, manhid ako. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Kaya ako, never been touched, never been kissed. Nakalima ako ng girlfriend. Naglalaway sila para matikman ang labi ko. Pero ang sabi ko sa kanila, sorry girl, ibibigay ko lang ang labi pag nasa altar na tayo. Mga guy, mga girls, kapag hindi nyo ibigay, hindi kayo nagpahawak, kahit 10 boyfriend ang humiwalay sa'yo, wala kang hahabulin. Pero kung naibigay mo na ang lahat, kunin mo na ang lahat sa akin. Yun na lang kanta mo, may ibigay mo na ang lahat. Huwag kayong magbibigay, maghiwalay man kayo, walang kaso. Never been touched, never been kissed. Amen? Kasi bakit, pastor? May humirit. Di flying kiss na lang, pastor. Masama din ang flying kiss kasi kung saan dadapo yan. Pag sinabi niya, o dumapo ka sa puso, di ba malapit na sa katotohanan? Mas masama. So wala mo ng kiss. Walang kiss. Saan mo kikisan? Pag sinabi ng pastor, now, you may kiss the bride. Doon ka palang lalaplapin. Kaya nga yung mga babae, may mga bilo-belo pa yan, kaya nga tatanggalan ng lalaki. Ang mga lalaki, ngayon, pagkakataong ko na. Sa tagal-tagal natin, ngayon humanda ka. Pwede na yon. Amen? Kaya lang nga pag sinabi ng pastor, you may kiss the bride, wala nang gana. Lap-lap na eh. Laspag na. Palapakan natin si Jesus. Amen? Church, avoid fornication. Bilisan natin. Kaya yung ang tawag dito, mga liko, hindi pupunta sa langit. Huwag kayo, sabi dito sa ipang-ilan na tayo. 4. Bilisan ko na lang po mga kapatid. Sumpahin niyong magligaw sa bulag. Huwag kayong tatawa sa may mga kapansanan. Amen? Walang nagkagustong makalbo. Pero huwag kayong tatawa sa mga kalbo. Ang iba, nagre-reflect 20 watts, nagiging 40 watts. Pag nasa likod siya ng kalbo, nananalamin pa. Huwag naman kayong ganyan. Sinawari nagkagustong maglagasan ang mga buhok. Wala naman, pero para maintindihan nyo sila, ilagay nyo ang inyong paa sa kanila para maintindihan nyo. Then, number 5, to put confidence in the flesh.
ang pag-asa natin wala sa presidente, ang pag-asa natin nasa Panginoon. Nasa Jeremiah 17:5, sumpain ng tao na tumiwala sa tao. Number 6, to steal, perjury, and false witness. Sabi ng Malakay, kayo'y nangasumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan. Ang hindi nagbibigay ng ikapo, may sumpa. May sumpa. Sino ang mga hindi pa nagbibigay ng ikapo? Aba, lahat na nagbibigay. Sabihin mo, may record tayo. Amen? Amen? Church, may hinanapan ako ng iba. Sabi niya, nanakawan baga ng tao ng Diyos, gayon may ninakaw ninyo ako. Ngunit inyong sinabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa ika-10 bahagi at saka mga handog. Church, hindi lang ikapo ang ninanakaw ng tao, even the handog. Pag hindi ka nag-offering, magnanakaw ka rin. Magnanakaw ka rin. Hindi lang ikapo. Pag hindi ka nagbigay ng ikapo, magnanakaw ka. Pero pag hindi ka rin magbigay ng offering, magnanakaw ka. Kasi hindi lang ikapo ang ninanakaw. At pag nagbibigay ka ng ikapo, sabi mo nga yung gross. Sige, sabihin mo yung gross. Huwag yung net. Huwag yung net. Kasi yung net may mga bawas na yon. Amen? Amen? Hindi naman kailangan mag-aral ng algebra para matutunan ng ikapo. Alam niyo po, mapasalamat kayo inyong mga pastor ang babait. Sa panahon pa ni Abraham, 10% na ho yan eh. Hindi kami nagwiwilga, itaas ang ikapo. Itaas ang ikapo. Kasi ang mga tao ngayon, pag hindi increase ang sweldo, nagwiwilgo, right? Mabuti lang, pastor, hindi nagwiwilga, nasa labas kami ng simbahan, itaas ang ikapo! Itaas! Biro pa nung pa ni Abraham, 10% na, nagtaasan ang sweldo, nagtaasan ang bilihin. Ang ikapo, 10% pa rin. Mas mataas pa nga ang VAT. 12% ang VAT. Ngayon nagwiwilga ang mga may VAT, alisin daw ang VAT. Hindi lang VAT ang pinag-pray-pray, pati Krisyano na sabi niya, alisin din ang ikapo. Aba, mga kapatid, sabihin mo, may sumpa ang hindi nagbibigay ng ikapo. Church, kung babasahin yung 11, pag nagbibigay ka ng ikapo, you are protecting yourselves. Wag lang yung 10 ang basahin yung 11, sasawayin niya mga mananakmal. Amen? Pag nagbibigay ka ng ikapo, walang karamdaman na dadako sa atin. Amen? Sabihin mo, Pastor, ay hindi na ako narinig. Kawayan nyo ang pastor nyo. Asan ang pastor nyo? Kawayan nyo. Sabi mo, Pastor, magbibigay na ako ng ikapo. Bukas na bukas. Amen? Tingin kayo sa akin, church. Hindi lahat ng nag-iikapo tapat. Sabi ko, kapag magbibigay ka ng ikapo na kalakalahati, huwag ka na magbigay ng ikapo. May sumpa din yon. Ang sabi ng Bible, magbigay ka ng ikapo, buo. Sabi mo, buo. Kahit masipag ka magtanim, kung hati-hating binhi ang itinatanim mo, walang tutubo. Tama ba, church? Sabi naman ng iba, sino wari nakakaalam kung tapat ako hindi? Ikaw. Alam mo yon. Sabi mo sa katabi mo, ikaw. Alam nyo po ba na alam nyo kung tapat kayo o hindi? Alam nyo yon. Pero ulitin ko, kung hindi ka tapat sa ikapo, huwag kang umasa sa matinding pagpapala. Kaya sa amin, pag may nagpapakounsel sa amin, Pastor, nag-iikapo naman ako, bakit hindi ako pinagpapala ni Lord? Hindi ka tapat. Hindi ka tapat. Sabi mo, buo. Sabi naman ng iba, Pastor, sa lumang tipan yan eh. O, hanapan natin sa bagong tipan. Sabi, nagbibigay kayo ng ikapo. Anong ikapo ng mga Pariseyo? Yerba buena, anis, kumino. At ang sabi ng Bible, sabi ni Jesus, dapat sana ninyong gawin ang mga ito. So, dapat ginagawa ang pag-iikapo, right? Okay, turuan ko po kayo. Huwag na kayo magnakaw. Sabi mo, huwag na kayo magnakaw. Pag bumibili kayo ng, ang ikapo, hindi lang pera. Sabi mo, hindi lang pera. Sinong bumibili ng damit sa inyo? Parang, isa lang. Sino ang bumibili ng damit? Bilangin nyo, underwear, outwear, upwear, downwear. Bilangin nyo, ang pang-10 barong ni pastor. Sabi ko, pang-10 barong ni pastor. Amen? Onesimus.
Magkano ang Onesimus, pastor? Tig 4,000 lang naman. Kayang-kaya, amen? Minsan binigyan ako ng barong ng member namin. Nang isukat ko, fit na fit. Sabi ko, okay. Ito gusto-gusto ko rin ang kulay. Nung sumakay ako sa jeep, kasi hindi pa ako pinagpapala, sumakay ako sa jeep. I'm proud with my barong. Aba, may sumakay na 3. Parehong barong. O di nung katagalan, sabi niya, saan po kayong branch? Kako, anong branch ang sinasabi nito? Kasi proud ako, sabi ko, uso ang barong, ang daming nagsusuot. Sabi niya, saan po kayong branch ng Mercury Drug? Yung barong pala na yun ay pang Mercury Drug. Tingin kayo sa akin, church. Ang mga sepulturero ngayon, ang gaganda ng barong. Pumunta kayo sa mga naglilibing, ang gaganda na ng barong, tapos ang naglilibing, yung pastor na nagpray-pray, ang barong niya ang pangit. Maganda pa ang mga sepulturero. Tama? Kaya ang pastor nyo, pagandahan nyo ng barong. Hindi yung, asan ang pastor nyo? Nandun. Asan nga? Isa pa, tatamaan ka na. Maging ikaw, napipikong ka pag tinatong kasi ang pastor mo nang gigitata. Birin mo yung barong niya, 12 sinulid na ang dumaan. Praise God. Are you here? O kawayan niyo ang pastor niyo, Pastor, may bago kang barong. Amen? Huwag kayo magbibigay ng lumang barong. Minsan ang mga pastor, modelo ng pinaglumaan. Biro mo may mga pastor, ang pakpak hanggang dito. Kasi ang may-ari ng barong mataba, tapos ang binigyan ng payat. Parang duster na ang labas. Hallelujah. Ang mga pastor, hindi kami mga modelo ng pinaglumaan. Minsan, 1960s, nakabaol. Patapos nung 2011, sabi niya, okay, maghalongkat tayo. Yung mga hindi na nagagamit, pamigay. Biro mo 1960s, pamana, nahalongkat nila. Sabi niya, yung pantalon na yan, bagay kay pastor yan. Kahit may sentimental value yan, bigyan natin kay pastor kasi mahal natin si pastor. Nakita yung pulo, 1960s na pulo. Sabi niya, ay bagay kay pastor yan. May sentimental value yan, pamana pa yan sa atin ng ating mga lula at tulo. Pero mahal natin si pastor, ibigay. At ang mga member na nagbibigay, demanding. Pag abot, pastor, may sentimental value ito sa amin. Pero dahil mahal namin kayo, ibinigay po namin. Pero pastor, pakiusap po, pakisuot po bukas. Ang pastor, para hindi lang mapahiya, pipilitin isuot. Nung isuot niya, ang sikip dito, ang luwang sa dulo. Praise God. Hallelujah. Pagkatapos sinuot ang pulo, ang lapad ng kuwilyo, ang lalaki ng butunes. Tapos ngayon maglalakad ang pastor, parang si Elvis Presley. Tapos ngayon malakas ang loob mo, that's my pastor. Hindi ho kami mga clown. Amen! Pero kapag nasa big gatherings kayo, ang ganda ng suot ng pastor mo, may magtanong, asan ang pastor mo? Hanapin mo lang, ang pinakamahal na barong at pinakamagandang barong, yan ang pastor namin. Yeah, hallelujah, amen. Ito pa, hindi lang damit. Pag nang-grocery kayo, huwag niyong kalimutan ang inyong pastor. Sa amin, kay pastor. Sa amin, kay pastor. Huwag niyong kalilimutan ng pastor. Kailangan din nila ng grocery. Ang iba, pag expired na yung lumulubo na yung lata, ibibigay na kay pastor. Tapos ginagawa pang inosente si pastor. Di ngayon ang pastor, sasabihin na, hindi naman tatamaan si pastor kasi anointed. Aba, tinatablan din kami. Praise God. Tapos ngayon ang pastor, pipilitin. Hallelujah, pagbukas niya, gumaganon na. Talagang lumulubo na. Tapos sasabihin naman ng pastor, bakit tumutunog pag binubuksan? Sabi niya, stateside kasi yon. Praise God. Patapos pag na-hospital si pastor, sasabihin niya, si pastor may kasalanan. Pinapalo. Anong pinapalo? Ikaw may kagagawan. Hallelujah. Are you here? Ang ibibigay niyo, wag yung mga expired. At pag-iusap ko po, wag naman puro sardinas. Tinubuan na lang kaliskis ang pastor ninyo sa kasasardinas. Tapos kayo mag-pray over ang pastor, reklamo ka ng reklamo, si pastor ang baho ng hininga.
Ibigay mo, sardinas sa umaga, sardinas sa tanghali, sardinas sa hapon, sardinas sa merienda. Wala nang ginawa, puro sardinas. At wag rin po, noodles. Sabi mo, wag ng noodles. Sabi sa pag-aaral ang noodles, dahil mayroong preservative yan, nakaka-gap memory yan. Kaya pag nagluluto daw kayo ng noodles, anlawan nyo mo daw muna bago nyo lutuin para makuha yung mga preservative dyan. Ngayon kapag ang pastor nyo nag-prepare, well, ang topic natin ngayon ay pag nablangko ang pastor ninyo, alam ko kung anong pinapakain ninyo, noodles. Are you here? At ang mga pastor ninyo, hindi na natutunawan ng noodles. Kung gaano kakulot kinakain, ganong kakulot ilalabas. Tama ba? Sabi mo, wag mo nang bigyan ng noodles. Marunong din kami kumain ng masarap. Amen. Ang ibang lalakas ng loob. Pag maglilibre sa pastor, puro fishball. Sasabihin, pastor, halika, libre kita, tusok, pastor, tusok. Pero pag naandun ako, ikaw ang tutusukin ko. Amen? Kaya lang natin man libre pag 50 centavos. Mga magulang, sino nagmamakdo sa inyo? Pag nagmamakdo kayo, bilangin nyo, ang pang-10 makdo pamilya ni pastor. Wag lang si pastor. Asawa, kasama, pati anak. Nagtataka akong iba. Pag ang pastor nagbi-birthday, ang daming handa. Pag pastor ang naghahanda, pansit na lang. Pantayin nyo. Amen? Mahal nyo po ba mga pastora? Alam nyo, mahal nyo rin po ba mga anak ng pastor? O anong ibinigay nyo? Amen? Amen. Kaya may mga pastor na inosente. Pumunta, sumakay ng elevator. Di ba mabilis, 36 floor, ang bilis. Nakahawak ang pastor. Ano to, spaceship? Spaceship? Kasi 4 na lang nasulok ang pastor. Minsan ang alawan siya sa buong isang buwan para makakain sa Jollibee, Jollibee, di baling hindi na kumain isang buwan, makapag-Jollibee lang. Linggo yun, ang dami nakapila. Nakatingin siya, sabi niya, paano kayo iinom? Ang ibang umanganga lang, lumalabas ang tubig. Sabi niya, madali lang pala. Nganga lang, lumalabas ang tubig. O nung siya na, tapos nganga siya. Walang lumalabas na tubig. Sabi naman ni Lord, Lord, hindi naman ako si Elijah. Natuyo din ang tubig. So, balik siya na naman. Pila na naman sa dulo. Tingin na naman siya, paano kayo ginagawa? Sabi niya, umanganga lang daw. Nung siya na naman, nganga naman siya, wala. Hindi niya alam na may inaapakan. Palapakan natin si Lord. Amen? Ang pastor ninyo, ipasyal nyo sa mga mall. At kapag ipasyal ninyo ang inyong pastor, magdala na kayo ng pera. Hindi, sige, ipasyal natin si pastor bukas. Pagtingin ni pastor, pastor, sukat. Pag sukat ni pastor, wow, fit. Ay, pastor, balikan na lang po natin yan. Next, wag po window shopping. Amen? Sabi mo nga, pastor, may grocery ka. Yan na nga ang sinasabi ko, hindi kayo nakatingin sa pastor nyo eh. Sabi mo, pastor, may grocery ka. Mayroong kang McDo. May bago kang barong. Palapakan natin si Jesus. Huwag niyo po kami bibigyan ng mga second hand. Bago din. Mga bago yung bigay. Sabi ng iba, sige pastor, bago. Yung libre sa construction, libre sa grocery. Ang pastor pag nangaral, bawal manigarilyo, pagtalikod, champion. O sabi ng iba, hindi na libre. Yung bago na lang pastor, yung bagong pulong 100. Alam niyo ba, ang pulong ngayon na tag-100, pag nahilang isang sinulid, tuloy-tuloy? Praise God, ang pastor malikot, lakad ng lakad, nalaglag na naman ang pakpak. Lakad na naman, kabilang pakpak na naman ang nalaglag. Hindi na mamalayan ng pastor kasi sumabit ang sinulid. Huwag niyong bibigyan ng pastor ng mumurahin. Ako minsan binigyan ako ng mga member ko ng sapatos. Proud ako. Tinignan agad nila yung sapatos ko. Proud ako, inimbitahan ako sa isang anniversary. Hindi ko lang sabihin kung saan. Proud ako, lakad ako ng lakad. Pag lumakad ako, patas. Para mapansin yung sapatos. Alam niyo po ba, pag pumupunta ako ng kanan, sumusunod ang mata ng tao. Pag pumakaliwa, sumusunod. Aba, nung patapos na ako, hindi na sumusunod ang mata.
Sabi ko, nandito ho ako, ang mata nila nandun sa kabila. Parang tingnan ko, ang tako ng sapatos ko. Nandun na pala yung tako ng sapatos ko. Church, huwag niyo pong bibigyan ng sapatos kasi ang sapatos, pang 5 pares, sapatos ni Pastor. Pastor, sabi mo 10 kanina, ba't ngayon 5 na lang? Bakit? Isa lang ba ang paa mo? Amen. Siyempre, doble yun. Tama ba? Sabi mo, Pastor, may sapatos ka. Ayaw nyo na magsalita. Nahahalata ako, nahahalata. Amen? Okay, spoken courses on the servant of God. Huwag na po kayo magsasalita ng negatibo sa inyong pastor. Church, ang inyong mga pastor, huwag nyo na pong iintriga. Sabi ng Bible, susumpahin ko ang susumpa sa'yo. Don't speak negative to your pastor. Amen. Tama na po. Maawa naman po kayo sa amin. Mabuti nga kayo pag may problema, may crying shoulder kayo. Kami pag may problema, wala. Tapos inaaway nyo pa kami. Tama na. Huwag nyo na awayan ang pastor ninyo. Hindi ka na nga nagbibigay ng ikapo, hindi ka pa nag-o-offering. Hindi mo pa dinadala ng grocery, ganun ka na lang mag-chismis din. Maawa naman kayo, amen? Praise God. 8, malapit nang matapos, self-imposed curse. Kamatayan, huwag kayo magsasalita. Ang dila natin may power. Kaya pag sinabi mong blessed, magiging blessed ka. Amen? 9, sabi mo, malapit na. Spoken curses by parents. At sinabi ni Noe, sumpain si Canaan. Si Noe dito kasi nahubaran dahil nalasing. Nung makita siya ng kanyang anak, ichinismis sa dalawa niyang kapatid. Pero anong ginawa ng dalawang kapatid? Kumuha ng balabal, patalikod nilang tinakpan ang kahubaran ng kanilang ama. Tingin kayo sa akin, huwag kayong magchichismis sa church. Bakit ka? Pag magchismis ka, buong church ang sinisiraan mo, kasama ang sarili mo, kasi kasama ka sa isang church. Ang akala ng iba, pag naglantad kayo ng mga negatibo sa church, ikaw lang ang sinisiraan mo lang ang pastor. No, you are destroying yourself because you are belong to them. Amen? Pero hindi natin sinasabing i-tolerate. Ang sinasabi natin, wala kang karapatan i-chismis, walang perfect na pastor. Amen? Sabi mo sa katabi mo, tigilan mo na yan. Praise God. Number 10, pagpalain ninyo ang sa inyo sumusumpa. Praise God. Spoken courses by third parties, yung mga kaaway natin, wala namang kaaway na magsasalita ng blessing, right? Ang mga kaaway, negatibo lahat yan. Pero ang sabi ng Bible, bless them. Ipag-pray nyo sila. Amen? Sabi mo, mahalin mo na ang kaaway mo. Then 11, the curse of other faults. Sabi dito sa Genesis 27:13, at sinabi sa kanya ng kanyang ina na si Rebecca, sa akin mapunta ang sumpa sa iyo, anak ko. Tingin kayo sa akin, si Rebecca kasi paborito niya si Jacob. Si Isaac naman, paborito niya si Esau. Kaya nang magdadating ng blessing, sabi po ni Rebecca na nanay, anak, magkunwari kang ikaw si Esau, maglagay ka ng balahibo, i-deceive mo ang tatay mo. Alam ng nanay na may sumpa yun. Pero ang sabi ng nanay, anak, Jacob, kung may dumating man na sa iyong sumpa, sa akin mapunta. Alam niyo po mga Pilipino ay sympathizer. Mapagsimpatya tayo. Pag may sakit ang ating nanay, sasabihin, nanay, dapat ako ang may sakit. Tama. Halimbawa, naka-ICU ang nanay mo. Darating ang panganay. Nanay, sana ako yung may sakit. Kung may sakit ka rin, dalawa na kayo naka-ICU. Darating ang bunso. Ganon din ang confession. Nanay, ate, sana ako yung nasa kalagayan. Aba, akala nila kayamanan yung minamana. So, pag lahat kayo nasa ospital na, wala na, mamamatay kayo lahat. Kung totoo kayo nagmamahal sa inyong pamilya, wag mo nang ipanalangin na lumipat ang sakit. Ipanalangin mo na gumaling sila sa dugo ng Panginoon para sama-sama kayo Amen? Ang ate ko dito magaling, daig sinura honor. Pag namamatayan kami, kung 1 linggong nakaburol yan, 1 linggong magmamaktol yan. Hindi yan kakain. Pag nilalapitan namin, ate, kumain ka, pabayaan niyo ako. Pabayaan. O siya, pabayaan daw. O di pabayaan. Hindi talaga kakain, nangihina, iyak ng iyak. Alam nyo naman po, pag may patay, may tinatawag tayong last full show.
Yung bubuksan yung buong kabaong. At nagaganap yan sa sementeryo na. Aba, nung binuksan nung mamatay ang tatay namin, binuksan na ang buong kabaong, nakapila kami. Siyempre ako naman, hindi ako tawa ng tawa dahil born again. Umiiyak din ako. Amen? Tapos, nakapila na kami lahat, umiiyak din ako. Sabi ko, tay, mamimiss ka namin. Kahit hindi nakakarinig magsasalita kasi mahal mo eh. Ang ate ko ang pinakahuli. Nasa kanya ang climax. Pag si ate ko niyan, yayakap na yan sa patay. Tatay! Sasama! Sasama! Aba, akala niya mamamasya lang si tatay na sasama. Alam niyo po, ang ate ko hindi siya nag-G12, pero focus. Focus siya, hindi siya nag-G12, pero focus. Sabi ng tito ko, tiyuhin ko, ano, sasama ka? Sasama. Hindi nagbabago ang confession. Focus. Aba mga kapatid, 30 minutes na, natanggalan na ng make-up, nasira na yung ayos ng damit ni tatay. Talagang focus ang ate ko, sasama ka ba talaga? Sabi ng tito ko, sasama. Aba mga kapatid, dahil napiko ng tito ko, sige buksan nyo, isama mo na, ayoko! Sasama, pag pinapasama, ayaw. Alam niyo po mga kapatid, tingin kayo sa akin, lumabas sa bibig niya, sasama. Kaya kapag may namatayan at may narinig kayong sasama, after a week, may buburol na naman. Totoo yan. Kasi nangyayari, binibigyan niyo ng permission ng kaaway. Ang hari ng kamatayan. Alam niyo po nang marinig ko yun, sabi ko, Lord, in the name of Jesus and in the blood of Jesus, I annul every word na lumabas sa bibig ng ate ko. Well, praise God, hanggang ngayon, buhay pa siya. Hindi siya nakasunod. Hindi siya nakasama. Palapakan natin si Lord. Dito na po ako magtatapos. Last, spiritualism, mga kapatid. Huwag na kayong magpapapam reading. Mga born again, bawal na sa atin ang mga Sagittarius, mga Leo. Hindi na po, wala na po tayo doon. At ngayon daw ay year of the rabbit. Hindi totoo yun. Tayo ay year of the Lord. Amen? Sabi mo, year of the Lord. Amen. Tandaan po ninyo, ang rabbit hindi nakakakain ng karne. Puro gulay. Kung gusto nyo maging year of the rabbit, bahala kayo, hindi kayo kakain ng karne. Gulay. Praise God. Tayo, year of the Lord. Alam nyo po mga kapatid, wala na mga dapat mga Sagittarius sa atin. Tandaan po ninyo, bago ka pa isilang, ang plano ng Lord is to prosper you. I know the plans I have for you. A plans to prosper you. Huwag ka munang itanong kung magtatagumpay ka. Magtatagumpay ka. Amen? Amen? Wala rin yan sa guhit ng palad. Nasa sa salita ng Diyos ang ating future. Amen? Sabi mo, wala nang mga witchcraft. Praise God. Amen? Wala nang spiritualism. Sabi nga mga kapatid, last, dito na po, ang gagawin lang po natin, fact. Sabi nga ninyo, fact. Ano yung fact? Forgive. Patawarin nyo ang lahat ng mga nakasakit sa inyo, nagsumpa sa inyo, i-apply nyo ang lahat ng mga principles na inyong narinig mula kahapon hanggang mamaya, claim mo ang lahat ng mga promises, at i-entrust mo ang lahat kay Lord. Maliwanag ba yung church? Sabi ng Bible, mga kapatid, be gentle and forbearing with one another. If he has difference, a grievance, or complaint against another, readily pardoning each other, even as the Lord has freely forgiven you, so must you also forgive. Kung paano si Lord nagpatawad sa atin, makanyang tamo po magpatawad sa kanila. Si Lord nagpatawad without any condition. Kaya magpapatawad ka ng walang condition. Ulitin ko, ang tao, hindi man lumapit kay Lord na humingi ng tawad, pero nagdeklara na, Father, forgive them. So si Lord nung magpatawad, hindi niya inantay ang nagkasala na lumapit sa Kanya. Kahit hindi lumapit, pinatawad ng Panginoon. Ganon din ang mga nakasakit sa atin. Kahit hindi sila humingi ng tawad, patawarin niyo sila. Amen? And then sabi ng 1 Peter 5:7, trust or casting the whole of your care or your anxieties, all your worries, all your concerns, once and for all on Him. For He cares for you affectionately and cares about you watchfully. Mga kapatid, sabi ng Bible, trust all your cares. Lahat ng inyong mga kabigatan, ipagkatiwala natin kay Lord. Amen? Sabi mo kasi mahal ka ni Lord.
Mga kapatid, bibilisan ko na lang po, dito na ako mag-e-end. Magte-testify na po ako. Dito po sa Mateo 3:16, nang si Jesus ay bautismuhan, mayroon pong lumapag sa kanyang kalapati na Holy Spirit, tama? May nagsasalita sa langit na ama at ang binabautisan na anak. Okay, next, sabi po sa 17, ito ang sabi ng kanyang ama. Sabi niya, ito ang sinisinta, ang ibig sabihin ng sinisinta, pinakamamahal kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. That is the last verse of chapter 3. Next verse lang, chapter 4 verse 1. Anong sabi ng 4:1? At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos. May nawawala ba, church? Mayroon. Nawala ang pinakamamahal. Ano ang dapat na pagkakasulat? Next pindot. Praise God. Hallelujah. Sabi niya, dapat ito ang sinabi ni Satanas, kung ikaw ang sinisinta at pinakamamahal na anak ng Diyos. Pero tingin kayo sa akin, inalis ang pinakamamahal kasi gustong ipaisip ni Satanas sa atin na hindi ka mahal ng Diyos. Pero ang totoo, mahal ka ng Panginoon. Verse 4, ang sabi po ng Bible, datapwat siya sumagot, sinabi na susulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita. Ano bang salitang lumalabas sa Ama? Pinakamamahal na anak. Doon din dapat tayo nabubuhay. Tingin kayo sa akin, parang sinabi ni Lord, hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay, dapat nabubuhay din tayo sa pagmamahal ng Panginoon na lumalabas sa kanyang bibig. Mga kapatid, tandaan po ninyo, every time na nag-i-struggle ka, every time that you go through pains, wounds, laging sinasabi ni Satanas na hindi ka mahal ng Diyos. Pero ang totoo, mahal na mahal ka ng Diyos. Palapakan natin siya. Amen. Mga kapatid, kung walang Diyos na nagmahal sa akin, wala po ako sa harap ninyo. Ang buhay ko hindi ho ganun kadali, hindi ganun ngayon ko lang naintindihan ang buhay kung bakit ganyan ang buhay ko. Alam niyo po ba, nung ako po ay pinaglilihin ng nanay ko, dumating sa punto na nag-away ang tatay ko ng matinding away hanggang sa mag-divorce sila. So na maghiwalay sila, ang lahat ng galit ng nanay ko sa tatay ko sa akin na nabunton. Ang ginagawa ng nanay ko, dinudurog niya ako sa kanyang tiyan just to abort me. At umiinom siya ng lahat ng uring mapapait na inumin just to abort me. Pero lahat ng ina-attempt i-abort, pag hindi natutuloy, paglabas may kapansanan, bulag. Pero sabi ng Bible, in thy mother's womb, I choose you. So, kahit anong gawin ng nanay ko, hindi niya ako na-abort. At praise God, lumabas si Pastor Litong kompleto because there is God who protect me and there is God who loves me. May Diyos na nagmahal sa akin para makarating ako sa inyo sa araw na ito. Amen? At alam niyo po ang nangyari, after 9 months, siyempre normal din naman po ako isinilang. After 9 months, nung isinilang na ako ng nanay ko, sabi ng nanay ko, hindi makakatikim yan sa gatas ko. Kasi in our province, we just survive sa gatas ng ina, breastfeeding na tinatawag natin. Pag hindi ka padidiin ng nanay, you will not survive. Nung pagkasilang ko kapuputo lang ng aking puso, ibinigay daw ako ng kumadro na kay nanay. Tapos bigla daw ako itinulak. Sabi niya, huwag mong ilalapit sa akin yan. Talagang lahat ng sumpa siguro sinabi ng nanay ko. Pero sabi ng ate ko, ang dumampot daw sa ate ko, sa akin ng ate ko, sabi niya, Nay, hindi niya pa kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. So sabi ng nanay ko, kukuha lang ako ng sapat na lakas. Kapag manumbalik na yung aking lakas kasi bago lang siyang panganak, ia-abandon ako kayo. Lahat ng sinabi ni Pastor Bob kahapon, I all experienced those things. So, after 3 days, nakakuha siya ng sapat na lakas and she abandoned us. Naiwan ako sa ate ko. Ang ginagawa ng ate ko, nagluluto siya ng kanin, dinadamihan ng sabaw, para yung ipatake sa akin, nilalagyan niya ng asin. I never took the because I'm longing for my mother. Iyak daw po ako ng iyak. Kasi ang bata, instinct na sa bata, na kapag umiiyak yan at kinalong ng magulang, tatahimik yan. Kahit hindi pa yan nakakita ng liwanag ng creation ng Lord, isa lang ang nararamdaman ng isang bata, ang haplos ng pagmamahal ng magulang. So iyak daw po ako ng iyak, magdamag, maghapon, sumisigaw na yung ate ko, hindi mo pa naintindihan, iniwan na tayo ni nanay. Iyak daw ako ng iyak, so after a week, hindi ako nagtitake ng
Sabi ng ate ko, wala tayong pag-asa. Hopeless na sila. Sabi niya, ginawa natin ang ating the best. Ayaw niya. So, antay na lang natin ang huli niyang iyak. So, isang malakas na ulan, after a week, ang lakas ng ulan, bumuhos ang ulan, hating gabi, nilalapit na ng ate ko yung kanyang tainga. Sabi niya, umiiyak pa ba yung kapatid natin? Baka patay na siya. Tapos hindi na raw po ako umiiyak. Sabi niya, wala na ang tawag sa akin, toto. Alam niyo po ba yung toto, kung bakit, anong ibig sabihin ng toto? Yung manok na maagang iniwan ng inahin na inalagaan sa pamamagitan ng bumbilya. Tawag toto. Sabi niya, wala na si toto. Pero nang hipuin daw ang aking puso, tumitibok pa ang aking puso. Because this heart, dito pinabadama ng Lord na siya ang nagmahal sa akin. So after those things, mga kapatid, nung hating gabi na yon, nang inaantay nilang huli kong iyak, may narinig silang iyak ng bata. Sabi niya, nanganak din yata yung di kalayuan na kapitbahay namin. Sa province namin kasi malalayong kapitbahay. So narinig ng ate ko, ang ginawa niya, binalot ako ng kumot, tapos nag-ano siya salukbong siya ng salakot para po siya ay dalhin ako doon. Tapos kumakatok siya doon sa kapitbahay. Tao po, pwede po ba kami makiusap? Sabi ng kapitbahay, bakit? Iniwan po kami ni nanay. Yung kapatid ko, ayaw dumedi ng hinahanap si nanay. Pwede po ba ninyong padidiin? Hindi nag-atubili yung kapitbahay namin, kinalong daw po ako. At nanahimik ako at pinadede ako. In other words, I survived sa ibang nanay. At ang kapatid, yung anak na yun, on that time, nakaedad ko. Ngayon, best friend ko. At sinasabi ko, salamat bro, hindi ka naging maramot sa akin. Naging kasalo mo ako sa nanay mo. So I survived. At the age of 5 years old, kami magkakapatid, bawal ang walang ginagawa. Sa amin po, masisipag ho kami. We know what to do. May kanya-kanyang tuka. Ang tuka ko taga-igib ng tubig. Pag kumakain kami, nandun si tatay sa dulo, dito kami magkakapatid. And then one lunch, kumakain kami. Tapos nung tapos na kami, magliligpit na kami, sabi ng tatay ko, anak, sandali lang, may sasabihin ang inyong tatay. Sabi naman ng ate ko, bakit po, tay? Sabi ng tatay namin, mga anak, patawarin niyo ang inyong tatay. Wala akong maibibigay na kinabukasan sa inyo. Ni pagkain, hindi ko na iaabot sa inyo ang tamang pagkain. Nagdesisyon ang inyong tatay na ipamigay ko kayo. Sabi ng ate ko, tay, huwag niyo po kami ipamigay. Okay lang po sa amin yung hindi kumain. Basta sama-sama. But we can do nothing. Hindi pa ho tapos ang usapan, dumating na yung mga tito, tita namin. May kanya-kanyang hila sa amin. So in other words, naghiwa-hiwalay kami. Ang napuntahan ko, malupit. Bawal kumain ang walang ginagawa. Taga-igib din po ako. At that age, may hika ho ako. Yung asthma, na kaunting lakad lang napapagod ka, tabi ng dagat, 3 bundok ang dadaanan mo para makaigib ka ng matabang na tubig. At ang pupunay mo sa umaga, 3 tapayan. Ang isang tapayan, 6 gallons. 3 tapayan, ibig sabihin 18 gallons in the morning. Ilang balik po yun, ang layo. Mga ilang saglit lang, papahinga ako. Pero pag hindi mo mapuno ang 3 tapayan, hindi ka kakain. Kaya sisikapin ko siyang mapuno. Nag-umpisa ako ng 6, natatapos ako ng 10. Madalas ako kumain, walang ulam. Ginagawa ko sa kanin, nilalagyan ko ng mainit na tubig at nilalagyan ko ng asin just to survive. Sa tito ko, bawal magkasala, bawal magkamali. Pag nagkamali ka, may 3 kang hagupit ng sinturon. Bawal magreklamo, bawal magsumbong. So alam niyo po, mga kapatid, pag pinapalo kami, hinuhubad namin yung aming damit, binababa ang short, at gaganyan kami sa pader, at paghawak na po yung sinturon na malapad, tapos makapal, nanginginig na ho ako. Kasi sa kanyang anak, slight, pero pagdating sa akin, umuusok. Kahit hindi ako magkamali, anak niya ang magkamali, lahat kami may hagupit. Wala akong araw na hindi pinalo. Bawal umiyak. Pag pinapalo ako, kakagating ko yung labi ko.
Pag may tumulong luha sa'yo, another 3. To make the long story short, nagkabati si nanay ng si tatay ko kasi mabait si tatay, nabuntis, nagkanak ng isang babae, naghiwalay uli. At sumunod po yung babae na yon. Ang tawag ko, Rowena, kasi ang pangalan niya, Rowena. Wen, ang tawag ko sa kanya. Sumunod siya. Doon din siya napunta sa napuntahan ko. Ang kaya ko, hindi niya kaya. Kasi babae. One time, pinagbintangan siyang nagnakaw. Kami po, hindi kami lumaki sa pagnanakaw. Kaya hindi kami marunong magnakaw. Pinagbintangan siya, ipinasok sa kwarto. Nag-akyatan yung lahat ng mga kamag-anak, tita at lula. May sumasapak sa kapatid ko, may sumusuntok, may sumasambunot, may kumukurot, may tumatadyak sa kanya. Dugo-dugo na yung kapatid ko. Nakasilip ako sa bintana, nakatingin sa akin yung kapatid ko na parang sinasabi sa mata, Kuya, tulungan mo ako. Pero hindi namin kayang ipagtanggol ang aming mga sarili. At alam niyo po, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, yung aming katawan parang talong. Walang araw, minsan sa isang araw, 3 beses kami pinapalo. Ang masakit doon, yung makapal pa yung latay, tatamaan na naman, dugo na ho yung tumutulo. Pero pag pinapalo kami, sinasabi ko sa kapatid ko, huwag kang iiyak. Kasi lalo tayong masasaktan. Then one time, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, nagalit ng husto yung aming tito na yon. Walang humpay ang palo, wala nang bilang. Doon po kami, naghangad na may magkumampi sa amin. Alam niyo po yung sinturon, baliktad na ang hawak. Bakil na po yung tumatama sa amin. Gumugulong na ho kami magkapatid. Lahat-latay na. Naliligo na kami sa dugo. Yun ang panahon na naghihintay kami ng nanay na kahit huling palo lang, may kakampi sa amin. Hindi na namin kaya. Na kahit sa huling hagupit lang yung parang may haharang sa amin kasi ang hapdi na. Pero walang kapatid, walang magulang ang nagtanggol sa amin. On that time, nagkasakit kami lahat, pati yung mga kamag-anak namin. At kami andun kami sa bodega, sa mga pinsan namin, may tumitingin kung may lagnat, may nagbibigay ng gamot, nagpapainom ng gamot, nagpapakain ng lugaw. Sa amin magkapatid, wala. We survive by water. Gumagapang kami. Umiinom kami ng tubig, pero hindi na kami pinapakain. Kasi ang salita ng tito namin, tiyo namin, kung may mamamatay sa bahay na ito, hindi yun dapat mga anak namin. Ang dapat mamatay yung mga sampid. Kami po yun. Then after a week, hirap na ho kami. Madaling araw, yakap-yakap na ako ng kapatid kong babae. I love so much kay Wen. Kasi magkasama kami sa hirap. Yakap-yakap niya ako. Nang madaling araw, nanginginig na siya. Sabi niya, Kuya, hindi ko na kaya. Alam niyo po ba kung kuya kapag naririnig mo yan sa kapatid, iba yung mararamdaman mo. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sabi ko, huwag mo kong iiwan. Kasi kaya ako lumalabang kasi naandyan ka. Bilang kuya, nagdesisyon ako. Sabi ko, takas tayo. Alam niyo po ba, pag gumigising kami sa umaga, nakadikit yung kumot kasi yung mga sugat namin, nananariwan na naman yung dugo. So tumakas kami kahit may sakit. Pumunta kami sa pier, sumakay kami sa vapor. Nakiusap kami sa kapitan. Sabi ko, Sir, pwede po ba ninyo kaming dalhin sa Manila? Wala po kaming pamasahe, pero pwede po kami mag-dishwasher. Pwede po kami maglinis. So pinayagan kami. Kasi kung doon lang kami sa aming lugar, matatagpuan kami at mas matindi ang aming mararanasan. So nag-drop kami sa Luneta. Nanirahan kami sa Luneta. Hindi rin kami nangungupit, hindi kami nagpapalimos kasi hindi kami sanay. Ang kinakain namin yung mga leftover sa McDo, yan, kain namin. Then nakita ko, sabi lang kuya, hindi kami pwedeng mabuhay ng ganito lang. May nakaparadang mayaman. Sabi ko, Ma'am, pwede po ba makiusap? Pwede po ba ninyo akong kuning boy? And then, kahit kaunti lang po na sweldo para po makasurvive kami. Sabi niya, isa lang po ang kailangan namin. Sabi, okay lang, iniwan ko yung kapatid ko sa Luneta. Then, after a month, masipag ho kasi kami, nagustuhan ako ng amo.
nakiusap ako sa amo ko. Sabi ko, ma'am, pwede ba yung kapatid kong babae na lang ang mga muhan, maghahanap po ako ng panibagong trabaho. So, napasukan kong construction boy, naging mason, lahat ng trabahong lalaki, pinasukan ko. Lahat ng trabaho just to survive. Ang sweldo ko, pinapadala ko kay tatay para ang mga kapatid ko wag nang ipamigay. Then, to make the long story kasi short again. Minsan napagod na ako. 21 years old na po ako on that time. Hindi ako nakaranas mag-birthday. Nasa terrace ako. Sabi ko, God, binata na ako. Hindi pa ako nakaranas mag-birthday. Kasi wala akong nanay. Sabi ko, Kako Lord, hanggang kailan kaya yung hirap na aking mararanasan? Hindi kalayo, may kumakantang church. Ang kinakanta nila, kaya paborito ko yung 1 Peter 5:7. Trust all your cares on Him, for He cares for you. Nung marinig ko yun, sabi ko, Lord, mahal mo pala ako. Bumaba ako, tapos na po ang gawain. Hindi ko kilala yung pastora po babae. Niyakap ko agad. Sabi ko, Pastora, pwede ba kitang maging nanay? Sabi niya, bakit? Kasi binata na po ako, wala pa akong nanay. So, ang ginawa, saan ka ba nagtatrabaho? Sabi niya, dyan po, sabi ko. Sabi niya, kunin mo yung mga gamit mo, iuwi kita sa bahay. To make the long story short again, tinuring niya akong anak at tinuring akong kapatid ng kanyang mga anak. Hanggang ngayon siya ang aking pastora. Mga anak niya, may mga asawa na rin ngayon. Pag nakikita nila ako, kapatid nila talaga ako. So, yun po yung sinasabi ko na pahalagahan ang relasyon. Tingnan mo ang relasyon. May conflict man na nangyayari. Huwag mong tingnan ang problema na nangyayari. Ang tingnan mo yung relasyon mo doon sa man of God mo. At alam niyo po mga kapatid, tamik na lang story short again. Nakapag-aral ako ng Bible school. Nagpastor. Bukang bibig ko, pag pastor na ako, lahat pinatawad ko na. Madali lang sabihin na magpatawad at pinatawad ko, pero in reality, hindi. So, nagpapastor ako sa Angeles, may telegramang dumating. Si nanay daw naming critical. Nag-aagaw buhay. Sabi ng mga kapatid ko, hayaan niyo siyang mamatay kasi masama siyang nanay. Ako ang nagsalita sa kanila bilang pastor. Ano man ang ating gawin, nanay pa rin natin siya. Sabi ko, mag-ambag-ambag tayo, pamasaya natin si nanay, padala natin para ipagamot natin sa PGH. So pagdating sa PGH, negative na po ang lahat. So sabi ng doktor, ito ang mga bawal kung gusto niyo pang tumagal-tagal si nanay mo. So, bawal na po kumain ng karne at isda, pwedeng gulay, pero bawal ang asin. Matabang na gulay ang kinakain. Bawal na rin ang kanin, kaya gatas na pang matandang tinitake. Ang gamot niya po, 1,000 a day. Just to survive. Hindi po ganun mahirap lang po mga kapatid ko. At alam niyo po ang nangyari, after a month, naandun siya sa ate ko, dahil hindi kayang isustain, lilipat na naman sa kapatid namin sa Nueva Ecija. After a month, lilipat na naman sa Bulacan, sa isa kong kapatid. Tapos after a month, lilipat naman. Ang last option ay si Toto. Tumawag ang ate ko. Sabi niya, To, ikaw na lang ang walang asawa. Ikaw ang mag-aalaga kay nanay. Alam niyo po ba, na naririnig ko sa amin ng nanay, wag mo na akong ibigay doon kay Toto. Ayoko kay Toto. So, wala siyang nagawa. Dala-dala nila si nanay. Alam niyo po ba, mahirap mag-alaga sa hindi ka inalagaan. Nakita ko si nanay, ang payat, ang haba ng buhok. Sabi ko, ito ba yung nanay ko? Si nanay ko may hika para malaman ninyo din. Hindi siya natutulog na nakahiga. Nakaupo, hirap na hirap sa binubuhat ko siya sa CR. Everything. Pag may sakit na pala ang magulang, irritable, madali magalit, aawayin ka, nang-aawayin. Alam niyo po, ako bilang pastor, hindi ako nagsasabi ng problema sa church. Sinarili ko yon. Ang ginawa ko yon, naglabandero ako just to survive my mother.
Nagpupula ako sa umaga, tinatanong ako ng mga member, Pastor, saan ka pupunta? Sabi ko, magba-Bible study, mag-cell group. Totoo po, half lie.